Stay updated and connected. Keep on following our social media accounts on Facebook and on Instagram at JCTGBTG Official. Are you a newbie sa ating church? Gusto mo bang mag-ministry even wala pang physical gathering? Here's your chance to be part of our discipleship cause. Join our 1FC online. Just send a message to our 1FC department on how to join. These days, napaka-importante ng spiritual and emotional sustenance. With this in mind, the church is offering a one-on-one Zoom counseling every Sunday from 11:30 a.m. to 3 p.m. We are here to listen. Hello! You! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We'll receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at nandito na naman po tayo upang tayo po ay magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon at siya ay ating pong papurihan. Purihin po ang Panginoon, alam po natin na nalulugod ang ating Diyos kapag tayo po ay nakikita niya na tayo po ay nagkakaisa upang siya po ay itaas. Ngunit samantala, bago po tayo sumulong sa ating pong gawain, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalm chapter 77, verses 9, 12, 14, and 15. Has God forgotten to be gracious? Has He in anger shut up His tender mercies? I will also meditate on all your work and talk of your deeds. You are the God who does wonders. You have declared your strength among the peoples. You have with your arm redeemed your people, the sons of Jacob and Joseph. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po sa kapanahunan ngayon, sa tagal po natin ngayon sa COVID, parang iniisip natin na wala na ba, nakalimutan na ba ng ating Diyos ang habag. Siya ba'y galit sa atin kaya nagtatagal?
Pero alam po ninyo, alalahanin po natin yung mga nangyari sa mga Israelita noong unang panahon sa mga anak ng Diyos. Katakatakot din ang kanilang paghihirap, mga kapatid. Pero sila ay hindi nawala ng pag-asa dahil alam nila na kung paano tayo tinutulungan ng Panginoon ng mga nakaraang mga problema natin, ganun pa rin ang Lord sa atin ngayon. Alalahanin po natin na nagpakita po ng lakas ang ating Panginoon na iniligtas niya ang mga anak ng Diyos. Kung yan ang ginawa niya sa mga anak ng Diyos noong unang panahon, ganyan din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Alright, tayo po ay manalangin na. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Amang banal na sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na to na kami po ay muli pong magkakaisa upang kayo po ay maitaas. Hinihiling namin, Lord, na basbasa mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat sa paglilingkod namin sa inyo. Alam po namin, Ama, Lord, na kinalulugdan mo ang mga anak mo na nananatiling tapat sa pagpupuri sa inyo, Ama. Hinihiling namin, Lord God, ang aming beloved Bishop Louie na muli mo pong gagamitin sa amin ngayon. Tulungan mo po siya, ibigay mo po sa kanya ang double portion ng iyong anointing, Ama, na lahat ng mga bagay na sasabihin po niya sa amin, Lord, ay pumasok po sa aming puso't kaisipan at amin po itong ipamuhay. Maraming salamat po sa iyo pong kapurihan. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Lifted me up and gave my life a brand new start. Refreshed my mind and now I sing, I just can't stop. You are the one, you're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need and call to live each day with faith again. Oh Jesus, thank you, Lord. You are my world, you set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one, you're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need and call to live each day with faith again. Lord on high, your word will be my life. Hold my hand and guide me. You're the way, the truth, the life. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need and call to live each day. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need and call to live each day with faith again. Thank you, Lord.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Santiago Simangan, taga Tuguegarao City Satellite Church na pinamumunuhan po ni Pastor Conrad Lagumay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng privilege upang maitaas ko po ang kanyang pangalan. Noong June 8, 2021 po, nagka-COVID-19 po ako. Tinala po ako sa isang facilities. Dali-dali po ako tinignan po ng mga nurse. Doon po nila napag-alaman na ang dugo ko po ay mataas at umabot po ng 180/160. At sinabihan po ako na ako na lang po ang mag-BP sa aking sarili dahil po sila ay natakot. Binipi ko po ang aking sarili. Umabot po ng 220/180 po ang aking dugo. Dali-dali po nila akong dinala sa isang hospital at doon na po ako nawalan ng malay at na mild stroke po ako. Sinabi po nila sa akin na 2 araw po akong nakatulog at padilat-dilat lang po ang aking mata. Ngunit sa habag at awa ng Panginoon at prayer ng aking mga kapatid dyan sa main church at dito sa amin, bigla ako ginising ni Lord ng madaling araw ng Biyernes at hindi ko alintana ang aking stroke na igagalaw po ang aking katawan. Nang natapos ko po ang 14 days quarantine, kinabukasan, umuwi na po kami. Bandang hapon po, nagsuka po ako ng dugo at pati po yung pagbabawas ko, may dugo din po. Na-confine po ulit ako. Doon po napag-alaman ng doktor ang aking hemoglobin 49 lang po. At ako po'y nasalinan ng 5 bag po ng dugo. Ganun din, unti-unti lumalabo ang aking kaliwang mata. Todo-todo ang aking prayer dahil sunod-sunod ang binigay ng Lord na pagsubok sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil nag-negative po ako sa reswab test. Normal po lahat ang aking test at sa spiritual leaders po dyan po sa main church at sa mga kapatiran ko po dito na nagdarasal para po sa akin. Maraming salamat po. Kaya ibinabalik ko lang po ang pagpapasalamat sa Lord dahil nag-provide po siya ng pangbayad. Nagbigay po siya ng doktor, nurse, magandang hospital para alagaan ako. Yun lamang po. And to God be the glory. Good morning po sa inyo lahat at sabay niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ngayon po ay medyo maulan ang panahon, pero sinabi ng Bible yan, in season or out of season, kailangan nandoon po tayo sa gawain ng Lord at bukod sa lahat, nakikinig tayong salita ng Diyos. Sapagkat sa ngayon po ay nararamdaman natin talagang kumbaga dumarating na po sa pinaka-climax po ng pangyayari ngayon, yung mga nangyayari ngayon, nakikita natin mga sinasabi sa Bible po nagaganap. Sa kagabi, malakas ang ulan, hindi lang malakas ang ulan, kundi lumindol pa nung makalawa, I think it was Friday night. Lumindol o Saturday morning, lumindol man medyo malakas din po yun. Nagpapahiwatig ng Lord sa ating mga kapatid. Talagang yun nga tap on the shoulder sa atin ng Lord na talagang tinatapik tayo ng Lord. Sabihin nun ay malapit na pagbabalik. Kanya nga po ang ating pinag-aaral ngayon ay lahat ng bagay na makapag-prepare po sa atin para sa pagbabalik ng ating Panginoon po. Kaya sana ulitin ko ulit, lahat ng pinag-aaralan natin ay hindi lang natin pakinggan, kundi ang importante po ay isapamuhay po natin lahat ito. Sapagkat dito po
makasalalay. Ang kaligtasan po natin na mapanatili natin yung kaligtasan ito na talagang hanggang sa pagbabalik ng Lord ay makasama po tayong lahat. Okay, pero bagong lahat, of course, yuko natin ang ulo natin, tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon. Diyos ng buhay, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po't muli. Kami po ay tinipon mo sa lugar na ito para sa ganun mga anak mo tinipon mo sa ganun muli makinig na yung banal na salita na napaka-importante po para sa amin. Sa ngayon po nadadama namin na nalalapit mong pagbabalik Panginoon at tulutan mo lahat kami maging handa upang sa ganun lahat kami makasama sa iyo Panginoon ko dahil alam na namin kung anong mangyayari kasunod nito ay malagim na pangyayari para dito sa mundong ito na ayaw mong danasin po namin lahat. Kaya tulungan mo kayong lahat Panginoon na makasunod kami sa lahat ng pinag-aaralan po namin na hindi lang namin pakikinggan ito aming pong susundin Ama. Tulutan mo Lord na makadaloy sa akin ng anointing mo Lord at ng power mo Diyos para madaman ang lahat na ikaw mismo siyang magsasalita sa umagang ito Lord. Alisin mo lahat ng mga spirit of resentment sa amin. Kaya hindi po Lord ang ilagay mo sa amin ang submission o Diyos sa iyong salita at ang pagtanggap ng salita mo Lord. Salamat na marami Lord and this we ask in Jesus name. Amen and amen. Now in the book of Genesis chapter 25 verses 29 to 34. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. And Esau said to Jacob, "Please feed me with the same red stew, for I am weary." Therefore his name was called Edom. But Jacob said, "Sell me your birthright as of this." And Esau said, "Look, I'm about to die, so what is this birthright to me?" And then Jacob said, "Swear to me as of this day." So he swore to him and sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stewed lentils. And then he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. And our subject today is entitled, "This property is not for sale." Now, brothers and sisters, as Christians, marami po tayong offenses na nagagawa sa harapan ng ating Panginoon. And even the children of God in the Old Testament made a lot of trespasses such as idolatry, adultery, fornication, homosexuality, robbery, and so on. And whenever His children make mistakes, the Bible says that God is not pleased. He is grieved and gets furious or angry. But in the book of Romans 9:13 says, "As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated." So God clearly said that Jacob I have loved, but Esau I have hated. Now God did not just say, "I don't like Esau, but I hate Esau." Now, the worst standing that the Christians could be in is to be hated by God. Why did God hate Esau? Yun ang tanong. Genesis 25, 29, 34. Binasa natin kanina po. The Bible says, one day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, "I'm starved. Give me some of that red stew." And this is how Esau got his other name, Edom, which means red. And all right, Jacob replied, "But trade me your rights as the firstborn son." "And look, I'm dying of starvation," said Esau. "What good is my birthright to me now?" But Jacob said, "First you must swear that your birthright is mine." So Esau swore on oath, and thereby selling all his right as the firstborn to his brother Jacob. And then Jacob gave Esau some bread and lentils too. And Esau ate the meal and then got up and left, and he showed contempt for his rights as firstborn. Now the scripture says that Esau came in from the field and was hungry. Take note the word hungry. And he asked Jacob to give him some red stew of lentils, which is a boiling plant or vegetables, and with bread. And Jacob agreed, but in one condition, that he had to sell his birthright in exchange for those foods equivalent to one meal. And Esau not only agreed, but despised his birthright by saying, "What is that birthright to me if I'm going to die of hunger?" So Jacob immediately made him swear
that his birthright was sold to him. And Esau ate without considering the consequences of what he had done to his birthright. And so God hated Esau. Why? Now, what is behind the birthright that he hated Esau and even mentioned it in the New Testament in the book of Hebrew? Now, what does the Bible mean by birthright? First, the birthright was an honor given to the firstborn, bestowing the head of household status the right to inherit his father's estate. And second, the son with the birthright would receive a double portion of whatever was passed down. In the book of Deuteronomy 21:17, but he shall acknowledge the son of the unloved wife as the firstborn by giving him a double portion of all that he has. For he is the beginning of his strength, the right of the firstborn is his. And number 3, when the father died or in the father's absence, the firstborn son assumed that the father's authority and responsibilities, o pag nawala yung tatay po ay yung pong panganay ang siyang nagkakaroon ng authority sa loob ng pamilya. Now the question is this, why did Esau sell his birthright? Yun ang tanong ngayon. Genesis 25:29 sa NLT version. And one day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Take note the word hungry. Now the Bible says that the reason was hunger. And basically speaking of hunger, the first thing that comes across our mind is hunger for food. But I just want you to know that there are different kinds of hunger that mostly lead to destruction. Now, one of the best examples are those or some politicians who get involved in severe graft and corruption, in libel, in murder, illegal drugs, and those who become gambling lords. And it's because of hunger for power, position, and fame. Na handa silang ibenta yung sariling partido, sirain yung relasyon sa ibang politiko, bumalimbing sila, sirain ang pinakakautangan ng loob, o involved sa mga tinding graft and corruption, may magastos lang sa kanyang pagkampanya, at kapag nakaupo na po sa pwesto, wala silang pakialam, maghihirap man ang bansa, mamulubi man ang bansa, kutsain at maliitin ang bansa, basta't magkamalang ng salapi, at ang matindi sa ginagawa nilang ganyan, ibig sabihin ay wala silang pakialam sa kanilang dignidad, sa kanilang pangalan, na kung madumihan ito, kung makatanggap ng kahihiyan, wala silang pakialam. Why? Yung lahat ng yan ay for sale sa kanila. Sabi nga ni Esau, Genesis 25:32, ano sinabi ng ganon? Esau said, look, I am about to die, so what is this birthright to me? So ano yung silbi nitong birthright sa akin kung ako'y magugutom, mamamatay sa gutom? Sa iba naman, what is that dignity and good name kundi matutupad ang aking ambisyon? Ganyan po katindi ang gutom sa power, gutom sa position and fame. Kapag pumasok na po sa tao, hahamakin ang lahat, pati ang sariling dignidad at ang kanyang kahihiyan. Hindi lamang po yan. Maging sa mga kumpanya, ganyan din po. Ilang mga employees, managers o supervisors ang involved sa graft and corruptions o nakawan sa loob at labas ng kumpanya because of hunger for money. At ang gusto biglang kita, ayaw dumaan sa hirap, ang gusto maging instant millionaire kasi gusto niya masunod lahat yung layaw niya sa buhay. Why? For sale din ang kanilang integridad at ang kanilang pangalan. And even some managers and supervisors, sinisiraan sa pinaka-boss nila, yung nakapwesto, kahit kaibigan because of hunger for position. Ginawang for sale yung kanilang friendship nila. Makuha lang yung position po. Masakit aminin mga kapatid, pero yan po ang katotohanan. At ang isang matindi dyan, marami rin mga preachers for sale. At yan ang ingatan po natin. Mag-ingat tayo, marami niyan. Nasa YouTube mga kapatid. They compromise with their audience by staying silent about, first, the doctrine of sin. Kasi masakit pakinggan ang kasalanan, kaya hindi sila nagsasabi tungkol sa kasalanan po, na siyang ayaw ng ating Lord. Imagine yung kasalanan, hindi mo ipipreach mga kapatid para lang doon sa mga tao na ayaw ng kasalanan, ayaw mabanggit ang kasalanan, pero kino-compromise nila kasi for sale. Pagka for sale ang preacher po, ganon ang gagawin po nila. At yan din ang ginagawa ng maraming Kristiyano po.
sa kasalanan po binebenta yung kanila pong nagiging for sale yung kanilang salvation. Imagine that na gumawa ka ng kasalanan ay ikaw mabuhay sa kasalanan samantalang Kristiyano ka. Ibig sabihin binebenta mo ang iyong salvation. For sale ka pagka ganun po. At hindi lang yan. The doctrine of judgment, meaning they have to turn from their sins. Otherwise, you will be judged or condemned. Ayaw yan, marinig ng mga karamihan sa mga, lalo na po sa mga matatalino, ayaw po marinig yan. Kaya hindi nila babanggitin yan. Alang-alang sa mga matatalino sa loob ng church. Kanya doon sa parte yan, doon yung makita paano mag-compromise, yung mga for sale na preacher po. And the doctrine of death and hell, hindi rin babanggitin. Ay nila marinig yan kasi lalo na daw sa mga mayayaman dahil takot daw ang mga mayayaman sa death tsaka sa hell. Baka mawala sa loob ng church. Kaya pinipigilan nila, hindi nila sinasabing tungkol dyan. Kapag ang preacher mo ay ganyan o ang pastor mo ay ganyan, for sale ang iyong preacher mga kapatid. At kapag for sale ang pastor, pati ang doctrine niyan ay for sale din. Anong indications mga kapatid? Ang turo niyan puro nakakakiliti. Saan? Una sa tenga. Masarap pakinggan, puro kabig sa members, kaya palakpakan yung mga members sa sarap sa pakikinig mga kapatid. Ang second nakakakaliti saan? Sa mind. Makikiliti yung mind mo. Dahil puro head knowledge ang i-feed sa inyan. Ibig sabihin yung puso ang target din para magkaroon ng conviction, magbago, yung intellect ang focus po nila. Ito ang pinofocus nila. Kasi yun ang gusto ng mga matatalinong member mga kapatid. Na hindi nila alam, yung kanilang pastor pati yung turo niya na ay for sale. At ang focus niya ay dumaming viewers, dumaming subscribers para makilala siya, makagiliwan ng maraming nakikinig po. Tatandaan po ninyo, kapag ang preacher po, lahat na nakikinig at lahat ng preaching niya ay pirmilang nalulugod at natutuwa yung mga tao at walang nagagalit sa kanya, for sale po yan. Titiyakin ko sa inyo, yung preacher na yung for sale po. Si St. Paul, daming nagalit sa kanya. Lalo na ang Lord. Mismo ang daming nagalit ng magturo ang Lord. Why? Kasi they were not for sale. Masagasaan mga kapatid. Diretso kung mag-preach sila. Kapag ang pastor for sale, ang problema pati entire church niyan ay for sale na rin po mga kapatid. Unfortunately, kapag ang pastor and ang church ay for sale, pati mga members po ay for sale na rin. Kaya karamihan sa members yan, hindi pinapansin yung mga doktrinang matitindi, mabababaw yung mga way of salvation. Pag pinag-pray ka, tumanggap ka lang, kahit hindi bukal sa loob, ligtas ka na, okay lang, basta prayer acceptance, tapos na yan. Ang Christian living na alam ay puro love. Yung magmahalan tayo, magdamayan tayo, magtulungan tayo, walang masama dyan. Pero hindi alam yung malalim na meaning ng love. Wala yung matitinding rebuke na siyang sign ng tunay na love. At yung correction na tumatago sa puso at nakapagpapabago sa mga pinaka-importanting goal sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At yun ang katuruan na magliligtas po sa atin. Yung mga pagsawa, yung mga pag-correct sa atin, mga instruction ng Lord sa atin. Hindi yung puro pag-ibig ng Lord, ayun, maunawaan ka at yung pangunawa, damayan tayo, walang masama dyan. Pero hindi yun ang magliligtas po sa atin mga kapatid, ay yung pagtutuwid sa atin para maging maayos tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. At ang magbigat na katuruan ng mga preachers sa ganyan, yun daw kasalanan mo nung past, present at future ay pinatawad na nang tumanggap ka sa Lord. Yan po, napakatindi po niyan. Yung kasalanan mo ng past, ng present, pinatawad ng Lord nung tumanggap ka. Pero yung future po, patatawarin ka pa lang kung hingi ka ng tawad. Pero hindi pinatawad. Napaka-imposible naman. Hindi ko masikmura yung teaching na yung mga kapatid na pati kasalanan sa future pinatawad, past tense. Kaya hindi na raw dapat mag-repent. Yan ang problema. Do not believe. Huwag kayo maniwala. To God be the glory. Huwag kayo maniwala. Because from Old Testament up to the 7 churches of the book of Revelation, sumisigaw na repent ang ating Lord. Repent, otherwise. Repent. Unless you repent otherwise. Puro ganun sinabi niya sa 7 churches, halos lahat ng 7 churches na yun, pinag-repent ng ating Lord. At even at the Great Tribulation, sinabi niya yan ng Lord sa mga dumadaan sa sobrang hirap, pero imbis na mag-repent sila, ay sinumpa pa nila ang Diyos. Yun ang sabi niya. So meaning, nag-expect pa rin ng repentance ang Lord sa mga taong pinarurusahan na niya during the Great Tribulation. Tapos sasabihin mo, no need to repent? Ingat kayo mga members, workers and leaders and pastors of the church. Mag-iingat tayo pag yan ang katuruan po. Delikadong turo po yan. Hindi ako makatis, hindi ko banggitin niya mga kapatid sapagkat hindi matanggap ng espiritu ko mga kapatid na hindi dapat mag-repent, hindi na pinatawad ang kasalanan, pati sa future pinatawad na, hindi po totoo yan. Hindi ako maniniwala dyan mga kapatid. At huwag niyong paniwalaan po yan, hindi po totoo yung turo na yan mga kapatid. Kanya nga, pinag-iingat tayo ng Lord sa kasalanan.
Kung tayo pa yung pinatawad na, dapat huwag tayo mag-ingat sa kasalanan, pinatawad na pala tayo eh. Hindi ganun yan. Hindi po ganun. Kaya mag-ingat po. Dahil kung may for sale na pastor, for sale na church, meron din mga leaders sa for sale, workers sa for sale, members or Christians for sale. Yan po ang mangyayari. Ilang Kristyanan dahil sa tinulungan lang ng ibang church na mali ang doktrina, kahit mali ang doctrine, pero tinulungan. Pinag-aral yung anak, binigyan ng almusal, binigyan ng grocery, pinangakuan ng pera, lipat agad yan. Why? Parang si Iso po, aanhin ko yung birthright, makakain ko ba yan? Sa kanya. Aanhin ko yung truth na one God na, makakain ko ba yan? Nagugutom ako. Wala na muna truth, sikmura na muna. Ganyan yung sa iba. At ako nagsasabi sa inyo, hindi ganun ang early church. Ang early church, dumanas din iba ng gutom mga kapatid, pero hindi sila bumigay, hindi sila naging for sale. Mas matinding dinanas nilang gutom. Mas matinding dinanas nilang persecution. Pero hindi sila bumigay. Hindi sila naging for sale. Kapag ganyan ka, you are for sale. Pag ganyan ang isipan po natin. Yung iba naman mga kapatid sa ministry. Ministry position muna. Hindi tayo mapapakaika ng kami ministry natin. Kanya maghangad tayo ng position. Walang masama sa posisyon para tayo umasenso. Kaya lang yung ilan na nag-iiwan ng ministry dahil sa hunger for position or gutom na umasenso po. Walang masama umasenso, ulitin ko ulit, maganda yan. Pero kung yung ministry mo kapalit, huwag niyong gagawin po. Na kahit pwede mag-ministry, iniiwan pa rin. Kasi nasa isip agad ay nakaka-istorbo yung ministry, kaya ang dahilan ay nahihirapan sa ministry. Pero ang totoo, sa trabaho siya talaga nakukuba sa katrabaho, pero ang ministry pa rin ang sinisisi po. Yung iba dahil sa, ito mabigat, sa tisod mga kapatid. Grabe, iiwan yung church dahil na tisod lang, iiwan ng ministry, iiwan ng church. Kahit alam na mali ang doktrina ng paglilipatan, lipat pa rin yan. Ang tanong bakit? Gutom din po yan. Gutom ang puso sa pagiging self-righteous. Tama ako, mali si pastor, mali si leader, mali si workers, mali ang church na yan. Ako ang tama, yan ang nasa heart po natin. At kapag lumilipat or umaalis sa church yan, mapupunan nyo, nagyayayapan ng iba yan. Why? Okay, makinig kayo maigi. Alam niyo kapag sinabing for sale, ang isang Christian, hindi lang siya for sale. May promo po yan. Sale po yan. Ano sabihin ng sale? Buy one, take one po yan. Kaya kapag umalis, kasama yung asawa, hindi nyo napupuna, ganun nangyayari. Minsan, buy two, take three. Yun ang nangyayari. Dalawang aalis, magtatangay pa ng tatlo yan doon sa loob ng church. At mas matinding promo, buy one, take all. Pag alis niya, isa yung umalis, tangay yung buong pamilya. Tangay yung kanyang mga kaibigan, tangay yung mga sinolwin niya, tangay yung lahat ng kakilala niya, tinatangay niya, pati ipis na kasama niya, tangay pa rin niya. Why? Kasi for sale na, buy one, take all pa. Yan ang matindi, yung buy one, take all. Yan ang kita nyo, napakarami umalis sa church po, hindi ko nilalahat. Pero marami umalis sa church, ano ginagawa? Niyayaya niya, kaibigan niya. Kinukuha niya, pati kasi ginagawang sale. Siya for sale, yung mga kaibigan niya, sinesale niya mga kapatid. Kanya yun, kasama yun. Minsan yung kapatid niya, minsan yung kamag-anak niya, kahit mali na yung pupuntahan, sige, sama pa rin yan. Brothers and sisters, mag-ingat po kayo. Hindi ko sinasabing iyan sa demonyo yan kay Satanas yan. Hindi ko sinasabi Uulitin ko ulit, hindi ko sinasabi. Pero, nang ilagay ni Satanas na for sale ang posisyon niya sa langit, ilang libong anghel ang tangay niya. Ang dami, libo-libong anghel na natangay niya. Why? Basically, kay Satanas po, hindi lang for sale, pero may grand sale po siya. Kanya ganun siya, pag isa ng tangay, may kasamang marami yan. Ganun ang ginagawa po niya. Kanya ganyan nangyayari sa church. Pag umalis yung isa, eto na, isang bulto yan mga kapatid, ang dami agad, samahan agad yan. Pamilya, sama yan. Kamag-anak, sama yan. Kaibigan, sama yan. Sinolwin, sama yan. Why? For sale. At may sale, may grand sale. Kanya ganun ang nangyayari. Kaya ingat mga for sale. Ingat po. Hindi kita ng tao, pero ang Diyos nakikita at alam niya ang laman ng puso po natin. At sa lahat ng ayon ng Diyos, yung nasisira ang iglesia niya nang dahil sa pagiging for sale. And that's why always remember what God said, Jacob I love and Esau I hated. Kanya dyan sa part yung pinapalam ng Lord sa atin kung mapupunan ninyo. Yung lahat na naging sale ng mga kasamang angels na yun, hindi in-spare ng ating Lord. Hindi sinabi ng Lord, ito mga nadamay lang naman ito pababalikin ko ito. Walang pinabalikan Lord kahit isang angel na yon. Nung ginawa ni Satanas po yon, si Satanas naging devil, yan naging demon spirits po yung mga angels sa yon, na hindi na pinabalik ng Lord. Talagang lahat yan ay talagang kinas out ng Lord lahat at hindi pinabalik sa langit mga kapatid. Kaya hindi pwede sabihin, damay lang ako, sinama lang ako, hindi hubra.
Pag sumama ka dyan, kasama ka na ng for sale. Pati ikaw, for sale din. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya mag-ingat po tayo. Mga mananampalataya, mag-ingat po tayo. Now, in Romans 9:13, ito sinabi ng Bible. It is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Now, in verse 15, magkakasunod yan. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Binanggit na. In other words, after Paul said that God hated Esau, he mentioned Moses and God's mercy and compassion. Why? Now, in my own opinion, God wants to emphasize the difference between Esau and Moses. Pinakikita niya yung pagkakaiba. Because in the book of Hebrew 11:24, the Bible says, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Refusing to be called the son of Pharaoh's daughter means, number one, first, refusing Egypt, the most popular nation in ancient time. Yun ang ibig sabihin po nun. Yung pinakapopular na nasyon nung araw, tanggihan mo, Moses. Imagine that. Second, refusing the throne. Because as a prince, siya ang prince eh. He was to be the successor of the old Pharaoh. And it also means refusing the power of Egypt, the most dominant at that time. Dalawa rin tinanggahan niya uli. Yung trono, tsaka yung power. Imagine that. Ikaw, yung power sa Egypt makuha mo, yan ang number one bansa nung araw panahon nila Moses. Nasa iyon, pagkatapos yung trono, ikaw nakaupo sa trono, pero kay Moses, hindi po tinanggahan niya. Perhaps maraming sumulsul sa kanya about the throne, the popularity, the power of Egypt. But Moses' reply was, I am not for sale. If you're not for sale, it means hindi ka magkakaroon ng hunger for power, hunger for popularity and position na hinahangad na maraming tao. No, because you are not for sale. And in Hebrew 11:25 says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. So third, refusing the works of the flesh. In Egypt, that its people enjoy and tempt others with. Alam niyo sa Egypt po, grabe ang pleasure po doon. Talagang malilibang po kayo. Daigan Las Vegas dyan mga kapatid, daigan sa New York, wala po, walang Panama po yan. Talagang matindi ang mga pleasures sa kanila. Pero kasalanan na doon. Tinanggihan ni Moses yan. And fourthly, refusing the rampant practice of idolatry na kinalakihan niya. Doon siya lumaki, nandun ang idolatry. Pero hindi siya na-influence ito mga kapatid. At tiyak inudyukan din siya na sumamba sa katulad nila. But still, for Moses, I am not for sale. At kapag hindi ka for sale, hindi ka mabubing gumawa ng kasalanan bagkos iiwas ka pa. Why? Because you are not for sale. Now, in Hebrew 11:26 says, next, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. So fifth, refusing the treasures of Egypt, the greatest in the world in Moses' time. Check na marami nagsabi sa kanya, Moses, ikaw ang magiging pinakamayaman tao sa buong mundo pag naging Pharaoh ka. Pero, dinedma lang niya. Ibig sabihin ng mga kapatid, talagang mayaman talagang Egypt noon at mapapasa kanya ang kayamanan. Siya number one may-ari mga kapatid, pero tinanggihan pa rin niya. Kasi when you are not for sale, walang kinang sayong ginto, walang kinang sayong pera. Yes, alam mo you need money. Pero kaya mong tanggihan kapag may kapalit na hindi maganda, matatanggihan mo. Why? Because you are not for sale. Ang Hebrew 11:27, ang sabi nga noon, by faith, he forsook Egypt for fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Not fearing the wrath of the king. He left Egypt without fearing the wrath of the king. Hindi siya natakot. Kasi sa power ng king, pwede siyang ipahanap dito kahit saan siya magtago. But if you're not for sale, wala kang takot sa mga masasama. Kahit anong threat, whether sa physical, may sakit ka, mabigat na sakit mo, wala kang takot. Sa financial, wala kang takot. Wala kang takot. Why? Because you are not for sale. Pag hindi ka for sale, wala ang takot sa atin. We are not for sale, kahit anong threat sa buhay ay haharapin mo ng walang takot lahat yan, mga kapatid. In other words, pinagpalit niya yung lahat ng yun para sumama sa mga kalahi niyang alipin.
Kabaliktaran ang posisyon niya sa Egypt po. Imagine, alam niya magsasuffer siya ng affliction, ng kahihiyan. Sinamahan niya ang mga Israelita na sa hirap sa wilderness ay gusto na kang bumalik sa Egypt mismo mga sinamahan niya. Alam niya ang lahat ng yan. And yet Moses wasn't for sale. Why? Why was Moses not for sale? Yan ngayon ang tanong. Now, brothers and sisters, hindi lang dahil sa gusto niyang makasama ang mga Israelita. Sa katunayan, nagreklamo na siya sa tigas ng ulo ng mga ito, mga kapatid. Hanggang sa inis nga niya, hinampas niya yung bato na dapat ay kinausap lang niya. At na siya pang naging dahilan kaya hindi siya nakarating sa land of promise. Meaning, hindi lang ang makasama ang mga kalahi niya ang pinaka-target ni Moses, kanya tinalikuran niya yung lahat ng yun sa Egypt. Ano talaga ang pinaka-result? Hindi siya naging for sale. Yan ang tanong ngayon. Exodus 3:4. Moses was called by God in the burning bush. Tinawag siya, Moses, Moses. Alam natin, sinabi, hubarin mo yung sandalyas mo dahil banal kinatatayo mo. Ito yung kanyang first encounter with God, and his hunger was to have a personal encounter with God's voice. Yun ang kanyang kinasasabikan, kinagugutuman niya, yung marinig niya ang boses ng Lord. Mas matindi yun kaysa doon sa nando doon sa Egypt. Yun ang gusto niyang mangyari. Doon siya gutom, mga kapatid. But kanya si Moses was not yet satisfied because in Exodus 3:13-14, ano sabi ganon? And then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel, I say to them, the God of your father has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. So he wanted to know the name of his God. Meaning his hunger was to know the name of God. Gusto niya malaman yung pangalan ng Diyos niya. Narinig niya sa Egypt na mayroon Diyos talaga, may Diyos sa mga Hebrew talaga, pero gusto niyang malaman, sino ba itong Diyos na ito? Gusto niyang malaman yung pangalan, gutom siya sa ganon. Samantalang nandun siya sa palasyo ng Egypt, mga kapatid. Pero ang nasa mind niya, ano kaya ang pangalan nun? Ano kaya ang pangalan ng Diyos na yun? Sino kaya yung Diyos na yun? Ano kaya yung boses ng Diyos na yun? Nandun ang kanyang heart sa kanyang mind. And not only that, Exodus 33:2, na sinabi ganoon, God said, I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanite, and the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Brothers and sisters, God promised to send His angel to be with Moses and the Israelites. Sasamahan siya ng angels. But this did not satisfy Moses. Because in Exodus 33, verse 13-15, ano sabi niya? Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. And then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. So Moses didn't want just an angel to go with them. He wanted the presence of God to go with them. If not, they will not move from their place. Meaning, his hunger was for the presence of God. Ganun siya kagutom sa presence ng Lord. Dahil ganun kahalaga ang presence ng Lord para po kay Moses. Why? Exodus 33:16. Ano sabi nga noon? For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. So Moses knew that without God's presence, there would be nothing to distinguish the Israelites from the ungodly nations around them. Hindi malaman kung talaga sila anak ng Diyos. Ganyan din katindi ang presence ng Lord sa atin, mga anak ng Diyos. Dahil isa yan sa magpapatunay na siya ay sumasa atin po. Pag ang presence ng Lord nasa atin. Ganun kahalaga na dapat na isa sa kinagugutuman natin ang presence ng ating Lord. But Moses was still not satisfied. Hindi pa rin po. Because in verse 18, 33:18, and he said, please show me your glory. Moses said, please show me your glory, or show me your face. Brothers and sisters, pag sinabi, show me your face, alam ni Moses, pag nakita mo Diyos, mamamatay ka. Pero sa kanya, show me your face, gusto ko makita. Meaning, his hunger to see God face to face. Ganong katinding hunger niya, mga kapatid. And then God granted his request and showed his radiance because God has no physical body.
Kanya yung radiance sa pinakita sa kanya sa likod po. In the book of Exodus, we were able to see the real hunger of Moses. Ang hunger niya, he was hungry to have a personal encounter with God. He was hungry to know the name of his God. He was hungry for the presence of God. He was hungry to see God face to face. Yun ang kanyang kinagugutuman. Meaning for Moses, knowing God personally is more to be desired than the riches, the power, the popularity, pleasures, the throne, and authority Egypt can give. Yun ang sa kanya. Wala yan lang trono, riches, lahat yan. Yung popularity, yung fame na yan, wala sa kanya. Sa kanya po, ang gusto niya, unload pa rin ang mga kasama niya. Ang walang katapat para kay Moses, ang Diyos, na magkaroon ng personal relationship sa kanya. Makita ang glory niya at ang goodness ng ating Lord. Yun ang nasa heart niya. Doon siya gutom, mga kapatid. Bukod sa lahat, yung makasama yung presence ng Lord. Gutom na gutom siya sa presence ng Lord. Na gusto niya na maramdaman pirmi ang presence ng Lord. At nandun dapat ang gutom nating lahat. Dapat ang gutom natin sa pakikinig na Word of God. Ang gutom natin dapat sa pananalangin, sa praise and worship, pagsiserve sa Lord. Bukod sa lahat sa presence ng ating Lord. Lalo sa panahon ngayon, mga kapatid. Dapat gutom tayo sa salita ng Diyos. Dapat gutom tayo sa presence ng Lord. Dahil sa nangyayari sa ngayon, sunod-sunod ngayon. May pandemic na, may ulan pa, may lindol pa, mga kapatid. Dire-diretso ngayon, sabay-sabay ngayon. That's why we need the presence of God. Dahil yun na magbibigay ng security sa atin yung presence ng ating Lord. Na makikita nyo, lumindol, umulan, may pandemic, baliwala lahat yan. Yung treasures ng Egypt na nandyan ngayon dito sa mundong ito po, baliwala lahat. Pag sinabing Egypt, yan ang world, yan ang type ng world. At yung lahat ng kayamanan sa world, lahat ng yan, pag ganitong panahon po, paano ang gagawin mo dyan? Wala, pag lumilindol, ano ang gagawin mo sa kayamanan? Hindi mapipigilan ng kayamanan ng paglindol. Lalo na kung malalakas na lindol ay walang magagawa. Mayaman, mahirap na dyan, mamamatay ng pagganun lang, mga kapatid. At walang magawa yung yaman ng Egypt. Walang magawa yung yaman po ng mundong ito. Walang magagawa. At kung tutuusin, hindi tayo dapat maging for sale. You know why? Kasi ang hinangad lang ni Moses, yung makilala siya. Makita ang glory niya. Makasama ang presence niya. Kaya pinagpalit niya ang lahat ng nasa Egypt. Samantalang tayo, may personal relationship na tayo sa Lord. Alam pa natin ang name ng Lord. Bukod sa lahat po, nakita natin din ang glory ng Lord sa magitan ng kabutihan niya. At yung mismo siya nasa atin na. Yan yung same God na kinagutuman ni Moses, nasa atin. Kanya, kung tutuusin po, titignan natin mahigi, ano pa hinahanap ng mga Kristiyano? Bakit nagiging for sale pa? Samantala yung nasa yun na, yung lahat-lahat. Dahil pag nasa yun, Diyos, nasa yun na lahat-lahat. Kanya diyan yung makikita, mga kapatid, napakapalad po natin. Compare ka lang Moses, mga kapatid, na nagutom ng ganon, mas mapalad pa rin tayo. Dahil yung kinagutuman niya, nasa atin ang lahat. Yung salita ng Diyos nasa atin, pangalan ng Diyos nasa atin, hindi lang nasa atin. Nagagamit natin yung pangalan ng Lord, yung power ng pangalan ng Lord, nagagamit natin. Nagagamit natin yung power ng salita ng Diyos. Nagagamit natin yung Holy Ghost na nasa atin, ginagabayan tayo, at yung power ng Holy Ghost ang siyang gumagabay sa atin. Kanya nasa atin na lahat. Ano pa ang kulang sa atin para maging for sale ang isang Kristiyano, mga kapatid? Kanya nalugod siya kay Moses, but Esau, sinabi niya, I hated. Why? Sa Hebrew 12, 16, 17, binanggit siya. Ano sabi ka doon? Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Brothers and sisters, iyak dito si Esau po sapagkat meron siyang hindi nakuha dahil doon sa pagkakabenta niya ng birthright na yon. Hindi yung birthright ang iniiyak ni Esau, hindi po yun. Yung resulta ng pagkakabenta niyang birthright, yung blessing na tinanggap ni Jacob na patungkol sa literal blessing in all aspects of life, yun po ang hindi niya alam. Na doon sa birthright na yon, ang iniisip lang niya, yung birthright, ako mamumuno sa aming pamilya, pero hindi niya alam, yung lahat ng blessing nandun na sa birthright na yon. Nakapaloob lahat doon. Kaya nung binigay ni Isaac yung basbas, ang blessing kay Jacob po, ngawa, mga kapatid, iyak doon si Esau. Pero yung sinabi ng Bible, kahit mag-iiyak siya, wala na pong repentance.
Hindi niya maire-repent pa na dahil binenta niya yung birthright, wala na po, hindi siya pinagbigyan ng Lord. Kasi nga, binenta niya yung mahalaga sa kanya. Akala niya, basta birthright na, hindi niya alam yung blessing na doon. Sa atin, ingat and beware, Christians for sale. Mag-ingat po tayo. Kapag for sale ka, pati yung Diyos na nasa iyo, lumilitaw, for sale din eh. Baka hindi niyo alam. Kasi nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Panginoon, nasa loob natin ang Lord. Kaya't ang ginawa mo sa tunay na Diyos, pagka binenta mo, itinulad mo siya sa Diyos na binebenta, kung saan dako lang sa mga bangketa binebenta, ginawa mong ganun ang Diyos. Na kung tutusin, hindi ka na dapat maging for sale. Dahil kapag nasa iyo ang Lord, nasa iyo na ang lahat ng blessings. Maging sa spiritual, maging sa physical, maging sa emotion, maging sa material, and even power, nasa iyo dahil nasa iyo ang Holy Ghost. Kasi sinabi ng Psalm 23:1, ano sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Wala nang kulang. Yes. Kaya brothers and sisters, pag nasa yung Lord talagang wala nang kulang, nandoon na lahat, pati yung blessing ng Lord, lahat nandoon po. Kaya walang dahilan para maging for sale po tayo. Kaya sa bagay na sa umaga ito mga kapatid, sana lagyan mo ng spiritual na karatula. Yung katawan mo na nakalagay dito, this property is not for sale. Dapat yun na nakalagay sa atin. Because the best example is our Lord Jesus Christ. In the book of Isaiah 53, verse 7 says, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. Yet He opened not His mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, and so He opened not His mouth. Dalawang beses binanggit, He opened not His mouth. Now, brothers and sisters, the Bible says He was oppressed, He was afflicted, but He opened not His mouth. Why? First, when He was arrested at Gethsemane, He could have called multitude of angels to rescue Him. But instead, He opened not His mouth to ask why. He was not for sale. Dahil ayaw niyang ibenta ang salvation po natin. Nang iharap siya sa Sanhedrin at kay Pilate, He opened not His mouth to express His wisdom. Why? He was not for sale. Kasi pag nagpaliwanag siya, tsak na-absuelto siya sa tunong niya. But He opened not His mouth. Kasi ayaw niyang ibenta ang salvation natin. Hanggang sa halos madurog na sa hirap at sakit, kirot at hapdi ng kanyang katawan, yet He opened not His mouth. Hanggang sa bago siya mamatay sa krus, He opened not His mouth to escape from death and agony. Bagkos ang huling sinabi niya, it is finished. Na ibig sabihin, hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng buhay niya, He was not for sale at hindi niya ipinenta ang salvation natin. Sa ginawa na yun ng Lord, ay sapat-sapat na para ilagay natin sa dibdib natin ang karatulan. This property is not for sale. Despite of severe trials, finances, physical, and emotional, you must remain not for sale. Katulad po ng ating Panginoon. And hopefully, sana po, sa ginawa natin sa sinabing ito ng ating Lord, maalis na sa isipan natin na maipagpalit natin ang Panginoon sa anumang bagay sa mundong ito. Sapagkat kung titignan nyo maigi, pagdating sa Lord, sa salita ng Diyos, wala tayong maihambing, wala pong kapalit ang ating Panginoon. Yung nga sinasabi na iba, mawala ng lahat sa iyo, wag lang ang Diyos. Na nangyari kay Job, nawala lahat kay Job, pati mahal sa buhay niya, pati ang health niya nawala, pati ang kanyang mahal sa buhay, pati ang kanyang kabuhayan wala. Pero may isang hindi nawala sa kanya, ang Diyos. Kanya sa bandang huli, nabalik uli lahat, hindi nawala sa kanya. Kasi yung pinaka-importante po, hindi niya binenta ang ating Panginoon po. Sa oras na ito, pwede po bang iko natin ang ulo natin at tayo po'y manalangin. Diyos na nasa langit,
Napakinggan namin ang salita mo, Panginoon. Bagamat masakit pakinggan, O Diyos. Pero ito po, ang siyang katotohanan. Masakit ang katotohanan, ngunit ko ito po amin tatanggapin. Ang katotohanan na magpapalaya po sa amin. Alam mo, Panginoon, dahil sa hirap ng buhay ngayon, marami mga Kristiyano po na ipagpapalit, Panginoon, ang kanilang salvation sa kasalanan, sa pera, sa posisyon, sa pag-asenso, at yung ministry pinagpapalit na hindi dapat mangyaring gano'n. Maging ang mga tao ay ipagpapalit sa power, sa money, sa authority, yung kanilang dignidad, yung kanilang kahihiyan, na hindi dapat gano'n, Panginoon. Sapagkat sa buhay namin mga tao, isa lang ang kailangan namin. Ikaw lang, Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo lang ang kailangan ng mga tao. Sapagkat kung ika'y sumasa amin, Panginoon, ay wala na pong kulang sa amin. At sana po sa magitan ng mensaheng ito, marami na mulat sa amin, O Diyos, na makita namin mga Kristiyano na yung pinakamahalaga sa lahat ay nasa amin na po. At wala na kami dapat hanapin pa. Yun ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. At sana sa maikling mensaheng ito ay nakuha namin, Panginoon, ng kalooban mo at nalugod ka sa amin, Panginoon ko. At tulutan mo lahat na nakinig sa araw na ito ay maipamuhay ito, Panginoon. At lagyan ng karatulan ka lang sarili na this property is not for sale. Na wala maging Kristiyanong for sale. Wala maging preachers o pastors o leader, workers, o members of the church na for sale. Kundi lahat ay puro not for sale. Salamat po, Panginoon. Pinupurang na namin, tinataas, tinatakilan. In Jesus' name, Amen and Amen. Ngayon po, napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon at sana po sa magitan ng mensaheng ito ay maliwanagan po tayong lahat at makuha natin ang kalooban ng Lord. Para sa ganoon, pagtunog ng trumpet ng Lord ay makasiguro tayo na tayo po ay makasasama sa Kanya. Pero of course, bukod sa lahat po, kailangan malaman natin ang pinaka-first step tungkol po sa bagay nito kung paano tayo makapasok sa Kingdom of God. At yan po ay sabihin sa atin ni Pastor Lud. Pagkatapos ko po rito ay siya po ang mag-explain sa inyo kung sabihin ng gospel at paano tatanggap para sa gospel ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po at huwag po kayo alis at binibigay ko po kay Pastor Lud ang pagkakataon. Salamat po. God bless you all. A pleasant and wonderful morning to each and every one of you. Salamat po sa ating Panginoon sa pangungusap niya po sa atin through our beloved Bishop. Na ngayon po mga kapatid, napakinggan po natin na ni-remind po tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano that we should not be for sale. And I remembered kanina po binanggit ni Bishop regarding po kay Moses who was hungry to have a personal encounter with God. And he was also hungry for God's presence. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako na if you want to have a personal encounter with God, and feel His presence, especially to all our first-time viewers, is that we need to accept Jesus Christ in our lives by believing in His gospel. Kaya lang po ang tanong, what is the gospel of Jesus Christ na kailangan po nating paniwalaan? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo dyan. Kaya nga po kung gusto po natin magkaroon ng encounter or personal encounter with God, kailangan tanggapin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng paniniwala po sa gospel ng ating Panginoon. At hindi po dyan natatapos sa paniniwala. We need to obey that gospel in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ
for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin yung ating pong mga kasalanan through repentance. At naniniwala po ako na kahit gaano kalaki or kabigat na nagawa po natin pagkakasala or mali sa ating Panginoon, the Lord is willing and able to forgive your sin as long as nakita ng Panginoon, nandun yung genuine repentance po sa ating po mga puso. Kaya patatawarin at patatawarin po tayo ng ating Diyos na buhay. So yan po ang unang step, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. So tayo naman po ay ililibing naman po para bagang kasabay naman po ng paglilibing ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig. So babautismuhan po tayo, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ. And take note, yan pong tubig na yan ay hindi po paghuhugas lamang po ng katawan. Ayon po sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig na yan ay naglalarawan po or larawan po ng bautismong nagliligtas po sa inyo. Ngayon, ang bautismo ay hindi po paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isa pong pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. So, kailangan po mabautismuhan po talaga tayo in the name of Jesus Christ. Yan po yung pangalawang step. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Marami sa atin gusto mo magbago, kaya lang nahihirapan ka, pabalik-balik. Hindi mo magawa na dire-diretso. But once you have the Holy Spirit, you have received the gift of the Holy Spirit, yan po ang tutulong po sa atin para makapagbagong buhay. Yan na magre-remind po sa atin para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At gayon din yan din po ang tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses, yung po mga gawa ng kaaway sa atin, yung mga gawa ng devil sa buhay po natin sa pamamagitan po ng power ng Holy Spirit. So yun po yung pangatlong step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So again mga kapatid, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo na gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay, yuko po ninyo inyong mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan nang sagay mabigyan po kayo ng further instructions kung paano po tayo pupunta po sa lugar. Gayun din, kung hindi naman po, pwede kayo mag-leave ng message po sa ating pong FB page. Mag-iwan lang po kayo ng message dyan nang sagay na masagot po namin kayo para mabigyan kayo ng further instructions. So meanwhile mga kapatid, here's our beloved Pastora for the guidelines about our giving, and maraming salamat po sa ating Panginoon, and to God be all the glory. Tunay nga po na mahirapan po natin gawin ang kalooban ng Diyos hanggat hindi po tayo dadaan sa proseso na lagi pong binabanggit ng ating Pastor Ludwig. Ang Acts 2:38 ay dapat po natin maisagawa. Kung kayo po ay bago pa lamang po ngayon, ay magpa-schedule na po kayo. Samantala tayo po idadako sa ating pong offertory. Magbasa po muna tayo sa Psalm 76 verse 11. Make vows to the Lord your God and pay them.
Let all who are around him bring presents to him who ought to be feared. Tunay nga po ng ating Panginoon ay dapat pong igalang, dapat pong katakutan, at kinakailangan po magpatuloy po tayo na sumuporta sa kanyang gawain. Ang sabi, lahat ng nasa Panginoon ay kinakailangan may ibibigay sa kanya. At ngayon po pagkakataon na maipakita natin sa Panginoon ang ating marubdob na pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya. Amen? Alright, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa kanya-kanya ninyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, huli po ang ating Panginoon. Napakaganda po ng topic na ipinagkaloob po sa ating beloved Bishop. Ang title ay, This Property is Not for Sale. Amen? Sa panahon po natin ngayon, marami na po nasusubukan. Yung birthright ay talaga na ipagpapalit na po. Pero ang sabi, kahit may hirapan tayo sa pagiging Kristiyano, dire-diretso pa rin tayo dahil not for sale. At kaya kinamuhian ng ating Lord si Esau dahil nga pinagpalit niya. Parang winalang halaga niya ang birthright. Napakagandang halimbawa ni Moses at ganoon din ang ating Panginoon. Na dahil sa hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya at alam nila na talagang importante na maipakita sa ating Diyos na ang faith ay hindi for sale. Amen? So, purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay dadako na sa ating pong closing prayer. Iluko po natin ating mga ulo. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, O Diyos, na sa panahon ngayon ay subukan ang pananampalataya. Huwag mo pabayaan na maging si Esau kami, nandahil sa kapirasong tinapay, ay naipagpalit namin, Panginoon, ang aming birthright. Napakarami ka, Panginoon, na nakahandang mga promises sa amin, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord, na tularan si Moses, higit sa lahat ang aming Panginoong Jesus, na kung saan kayo po, Panginoon, na hindi nagsalita para lamang makarating sa cross of Calvary dahil kayo po ay hindi for sale. Kaya, Ama, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Igawan mo po ang basbas mo. Basbasan mo po kaming lahat. Pagpalain mo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Ingatan mo ang pananampalataya. Tulungan mo financially, i-boost mo masagana ang pagpapala. Alam namin na kayo po ay tapat sa lahat po ng mga pangako ninyo at alam po namin, Ama, na hindi mo po pababayaan ang bawat isa sa amin. At kami po ay nagtitiwala na hindi mo kami pababayaan at hindi po magtatagal ang COVID-19 na to at ito po ay matatapos na rin. Salamat po ng marami sa iyo pong lahat ng kapurihan. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang ating Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong panonood, sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong pananampalataya. Nawa po ang ating pong pinakinggan ay ating pong isagawa. Hanggang sa susunod pong linggo, God bless you all and to God be the glory.